Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, March 12, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. SSS inilunsad ang online facial verification para sa pensioners confirmation. GSIS naglunsad naman ng Ginhawa Solar Energy Loan Program sa harap ng tumataas na singil sa kuryente. Ano ka lang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos, lusot na sa second reading. Mga alkalde hinimok na gamitin ang modern technology para mapaganda ang kanilang serbisyo. Suporta bumuho sa inarestong reporter ng DZRH, si Boy Gonzales. National Press Club nanawagan ng due process at paggalang sa press freedom. At halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu sa speedboat na sabat ng militar sa Occidental Mindoro. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. naglunsad po ang Social Security System ng online facial verification portal upang makasunod ang mga pensyonado sa kinakailangang annual confirmation of pensioners nang hindi na kailangan pumunta sa mga sangay ng SSS. Ayon sa SSS, gagamit sila ng biometric liveness checks upang kumpirmahin ang identity ng isang pensioner sa pamamagitan ng website upang mas maging madali at maginhawa ang pagsunod dito po sa annual confirmation of pensioners. Dahil dito, sinabi ni SSS President at CEO Robert Joseph Declaro na mas magiging mabilis, madali, at mas ligtas ang pagsunod sa mga patakaran na titiyak na magtutuloy-tuloy ang pagtanggap ng pensyon ng mga pensyonado. Ang online facial confirmation feature ay maaaring gamitin ng mga pensyonadong nakarehistro sa National ID System. Ayun. Pwede na So ba to, Mother, anytime? Pwede na. Gumagana na ba yan? Gumagana na ba to? Dahil dyan, malalaman natin at ma-check agad ng SSS kung buhay pa talaga. Kung buhay pa talaga. Yung pensioner. Totoo kung Kasi may kilala ko, tuloy-tuloy na nakakatanggap ng pensyon. Matagal nang pumanaw yung pension, yung ano mismo. Maliwanag na irregularity yun. May pumapasok pa sa ATM. Ganon. Siyempre, yung may access sa ATM niya, yun ang nakakasweldo. Yun ang nakakasweldo. Sinuswerte. Oo. Ang tanong, tulad, naalala ko tuloy, si ate nga pala, saka si nanay, may assignment ako. Sabi, asa na ba yung pension ko? Asa na ba yung pension ko? Bakit? Na-hold? Na-hold ba? Na-hold nga, gawa nitong akop na to, itong annual confirmation of pensioners. Sabi ko, parang nag-iipon na lang po kayo. Nag-iipon, wala naman akong panggamagasto. Sige po, at eto, susubukan natin to. Susubukan natin to. Alas 6:09 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? SSS yan. Ito naman ay GSIS.
Subok na matibay. Subok na matatag. Maglulunsad ang GSIS ng 12.5 billion loan program para sa mga government employee na nais magpakabit ng solar panel. Uy, maganda ito. Magaling, Ayon magaling. kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, ito'y sa harap ng nararanasang taas presyo sa petrolyo at dagdag singil sa kuryente bunsod ng sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng Ginhawa Solar Energy Loan Program, maaring makapag-loan. Oy, mga government employees, eto na ha. Yan. Maari daw po kayong makapag-loan ng hanggang 500,000 pesos. Aba, malaki-laki na ito, kumbatsero. Pwede ka nang, kung uubusin mo ito, pwede ka nang makapagpakabit ng hanggang mga 10 kilowatts na solar panel sa bahay. Magaling. Oo. So kalahating milyon daw po ang pwedeng i-loan ng isang kawani ng gobyerno na 3 taon na sa serbisyo para makapagpakabit. Qualified ka agad, ha? Oo, 3 years. Parang pinayayabangan tayo ni GSIS President GM. and the General Manager Vic Veloso. Correct. Oo. Ang mga loan ay may 5% annual interest rate at maaaring bayaran ng hanggang 5 taon o 60 monthly installments ng walang service fee. Ginit ni GM Veloso, ang mga solar panel na i-avail sa tulong ng programang ito, Ginhawa Solar Energy Loan o GSEL, ay meron 3 taong insurance laban sa sunog, lindol, kidlat at bagyo. Ano apelido niyan? GSEL, Ginhawa Solar Energy Loan Program. Hindi Recaport, ha? Hindi Recaport. Walang apelido. Walang apelido. Ang mga aplikasyon ng mga interesadong mag-avail ay ipoproseso sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile app, Yan. kung saan maaaring i-upload ng mga miyembro ang supplier quotations, installation contracts at official receipts para sa reimbursements. Ayos ito. Ayos yan. Oh, maganda itong programang ito ng GSIS. Actually, yung iba pa mga government agencies, especially yung mga GOCCs, Oo, dapat pwede kayong meron ito. gumawa ng mga proyekto, mga programa. May mga pondo Oo, mga pondo may na pwedeng pera. pagtulong-tulungan natin para lang po makalampas tayo dito sa mabigat na pagsubok sa mundo na to na ang hataw sa ating lahat. Yan, oo. Alas 6:11 na umaga, na imbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na! Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8418 o ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang suspindihin o bawasan ng excise tax sa petrolyo. Sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos, isa sa mga may akda ng panukala, layunin ng batas na bigyan ang pamahalaan ng mabilis na paraan upang makatulong sa publiko kapag biglang sumirit ang presyo ng langis at pangunahing bilihin. Sa ilalim ng panukala, maaari lamang gamitin ng Pangulo ang kapangyarihang ito kung may rekomendasyon mula sa Development Budget Coordinating Committee at may koordinasyon sa Department of Energy. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Hinimok naman ni House Speaker Faustino Boji D ang mga alkalde na gamitin ang modernong teknolohiya at digital tools upang mapagandang serbisyo na ibinibigay ng gobyerno at mapalakas ang mga komunidad na nahaharap sa iba't ibang hamon. Sa kanyang talumpati sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, umapila rin itong si Speaker D na suportahan ang isinusulong na digital governance sa ilalim ng vision ng bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinukoy ni Speaker ang eGov PH application bilang halimbawa kung paano mababago at mapapabilis ang pagseserbisyo sa publiko mula sa pagkuha ng business permit hanggang sa iba't ibang government transactions. Kaya't inihikayat ko rin po ang ating mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology ng mas maigting. Tingnan natin kung paano natin mapapalawak ang digital services sa inyong mga bayan. Let us ask ourselves what services we can improve with the power of modern technology. Yun, si House Speaker Boji D. ACS Balita. Nanawagan ng National Press Club o NPC sa mga otoridad na tiyaking masusunod ang due process
at paggalang sa press freedom kasunod ng pagka-aresto sa veteranong radio reporter ng DZRH na si Misael Boy Gonzales, si RH29 Boy Gonzales Boy namin. Gonzales. Dahil sa umano'y paglabag sa Data Privacy Act, nag-ugat ang pag-aresto kay Gonzales sa kanyang report tungkol sa warrant of arrest na inilabas ng Manila 1st District laban kay Manila 1st District Councilor Rosalino Jun Ibay Jr. sa kasong lascivious conduct sa isang 17 anyos na minor de edad. So yung report ni Boy Gonzales dahil na may warrant of arrest laban kay Councilor Jun Ibay, yun ang basis ng kasong paglabag sa Data Privacy Act na isinampa kay Boy Gonzales. So based yung report niya ay based sa official document. Warrant of arrest na ang nagkumpirma ay NBI mismo. NBI mismo. NBI mismo. So anong paglabag sa Data Privacy Act? Actually, nakapagtataka yan eh. Oo. Sabi Ito, po, kaya ang sabi ng National Press Club pala, ganire, kumbachero. sige nga. The arrest of a journalist Ang pagdakip sa isang mamamahayag over a report anchored on official document dahil sa isang report na nakabatay sa isang opisyal na dokumento raises serious concerns. ay naghahatid ng seryosong pagkabahala About the potential chilling effect sa inaasahan o posibleng epekto nito on press freedom sa kalayaan sa pamamahayag. and the ability of media practitioners to report on matters involving public officials and allegations of wrongdoing. At ang kakayanan ng mga mamahayag na mag-ulat tungkol sa mga opisyal ng gobyerno at mga kabalbalan ng mga ito. Ayan, National Press Club na ho ang nagpalabas ng ganyang pahayag. Oo, pero actually, kumbachero, yun yung isang problema. Yun yung isang problema. Ang isa pang problema, inaresto na, magpapiyansa. May kakayanan namang magpiyansa dahil piansable naman yan eh. Oo. Ba't hindi nakapagpiyansa? yun ang mas matinding tanong, Justice Secretary. Justice Secretary. Justice Secretary Boying Rimulya. Oo. Oo. And then, iba na, napalitan na. Justice Secretary Vida. Oo. Ano alam ngayon ng Justice Secretary natin, Mother? Mother. Oo. Ano Baka pangalan magkamali ng tayo. Justice Baka Secretary magkamali natin? tayo. Oo. Si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. Ayan, Oo, baka naman na may magagawa kayo dito. O May kaya- pampiyansa naman eh. O kaya Prosecutor's Office ng Manila. O kaya, sino bang Prosecutor Joey Obejas, calling. Tumatawag ho kami sa inyo para bakit daw ano yung sinasabing kailangan daw ay mayroong notice of no objection? no objection from the prosecutor's office. Ganun ba? Magpapiyansa na nga eh. Oo. Ang husgado na nga, may order na nga ang husgado dyan eh. Bakit kailangan pang may patnugot ng pambihira? Ano pangalan ng Manila Chief City Prosecutor? ang si Manila Chief City Prosecutor Giovanni Lim. Giovanni Lim. Ang kanyang ang assistant prosecutor ay si Joey Obejas. Joey Obejas. Ayan, si Piskal. Ano namang kabalbalan nito? Kahapon ng umaga pa inaresto, hanggang ngayon ba nakakulong si Boy Gonzales? Ha? Oo, nakakulong. Hindi nakapagpiyansa. Kung ginagawa nila ito sa nakatutok na tayo dito, di lalo na kung hindi tinututukan, anak ng baka naman Paano pa sa mga karaniwang mamamayan natin, ano? Saka ito pong paglabag, sabihin natin, ang kaso na ito ay paglabag sa Data Privacy Act. Alam niyo po ba kung ano yung inirereklamo? Inirereklamo nila na bakit daw nabanggit yung, Mother, tama ba? Bakit nabanggit yung address ni konsehal? Ba't naman siya mahihiya dun sa address niya? Pinasok-pasok niyo yung politika. Public record yan. Public official ka eh. Ay, diba? Mayor Isko Moreno, current, incumbent na councilor ba to? Councilor ba? Mother,
Incumbent councilor ba tong June Ibay na to? Yorme, itong ganitong klase ng opisyal ng gobyerno at ayaw nilang nasisita sila sa kanilang mga kabalbal. Ayaw niyang nababanggit ang address niya? Ayaw mong mababanggit ang address mo? Ano naman ang data privacy violation doon? Anong data privacy doon? Pag opisyal ka ng gobyerno, ito, pakinggan mo to ha. Councilor, pakinggan mo to ha. Ito, konstitusyon na itong babanggitin namin ni Kumbachero. Article 11, Section 1 ng konstitusyon. Ito po yung konstitusyon. Ito, nasa simula't simula pa doktrina ito ng 2x2. Oo. Public office Oo. is a public trust. Mhm. Public officials and employees must at all times Sa lahat ng pagkakataon be accountable to the people. ay mananagot sa mga tao. Kahit nasa loob ka pa ng bahay mo, Oo. All times, walang day off. walang day off. Hindi sinabing 8 oras lang. Tapos mahihiya kayong ayaw nyong mabanggit yung address nyo. Ayaw nyo ang totoo nung kung konsyel ka, sabihin mo, taga rito ako ha. Oo, Ako, dito ako nakatira ha. Pinapangalandakan pa nga kung saan nakatira at para doon daw pupunta. Lapitan. Dito kayo, kahit kailan, lapitan nyo po ako dito. Anytime po, anytime pasukin bakit nung mabanggit ang address? Ano ba yung kaso niya? Ano ba yung kaso na yan na inireport ni Boy Ang Gonzales? inireport po ni Boy Gonzales, mga kababayan, Ano ba yan? Ano ba nagawa ni Konsehal Ibay na inireport ni Boy Gonzales? ito daw po ay warrant of arrest Oo. laban kay Manila 1st District Councilor June Ibay Oo. sa kasong lascivious conduct. Lasciviousness? Grabe! At ang nagsampa ng lascivious conduct ay ng kaso. isang 17 anyos. Minor de edad? Mario Josep. Minor de edad? Bakit? Ano nangyari? Saan nangyari yan? Pakuha mo nga yung detalye yung- nitong itong kaso na to at ating himayin. Para malaman nga natin At anong detalye niyan. Himayin natin. Kailan ba nangyari ang di umano? Ayan, di umano ay acts of lasciviousness o pambabastos sa isang minor de edad. edad. Konsehal. Ang bigat pa. Sa halip na nakalimutan na yan. Hindi nga natin natabunan na yan. hindi nga natin maalala to eh. Oo nga eh. Oo, hindi natin ngayon maalala to. tuloy yan pala ang kaso, acts of lasciviousness oo. sa isang minor de edad. Isang minor de edad. Pero Ay, ang Diyos. uulitin natin yun ay isang issue. Pero yung pangalawang issue, bakit naman ganito ang piskalya ng Maynila? Bigla kayong missing in action. Assuming, for the sake of argument, na required talaga yung presence ninyo kapag magpapiyansa ang isang inaakusahan. Assuming, katakot-takot ang piskal sa Maynila. Asan yung chief city prosecutor natin? Chief Giovanni Lim. Oo. Wala ba kayong mauutusan dyan? Oo. Katakot-takot ang piskal sa Maynila. Ang dami niyan eh. Ba't Anak ng isa baka. wala Oo. kahapon? Oo. Kaya yan ang ginagawa. Alam niyo ang ginagawa ng iba dyan, mga kababayan? Ang ginagawa ng iba dyan, ilalabas yung arrest warrant tapos ise-serve ng Biyernes. Ayun. Lalo kung long weekend. Naku. Doon dadalihin yan sa isang walang kakwenta-kwentang kaso para mapusasan at para maisalya sa city jail para tuwan-tuwa yung nagrereklamo at bakit nagawa nung nagrereklamo yun. Dahil kasabwat yung pulis. May kasabwat yung connect pulis. sa loob. Dahil ito pa lang si Ibay, dating pulis. Pambihirang patis. Kung po ito si Boy Gonzales, lagi nyo po naririnig yung nagre-report po sa atin. 66 years old po si Boy Gonzales. Wala namang kinalaman yun. Nabanggit ko lang dahil tinatawag nila. Parang lolo na namin yan si Boy Gonzales eh. Oo, parang lolo na namin yan eh. Oo, tapos ay ganito mangyayari. Isipin po ninyo kung ito'y gagawin sa isang tao na walang access sa katulad namin na media, walang access sa mga opisyal ng gobyerno, hindi lalong tinapakan ang karapatan ng mga iyan
Matinding harassment. Grabe ito. Ito maliwanag. Yung National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, batahimik sila. Boy na daw magrereklamo ng cyber libel. Bakit? Tinawag niyo siyang lolo. Hindi, parang lolo na namin. Parang naman. Parang lolo na namin. Parang lolo Huwag na naman natin magtatampo si Boy. Boy Gonzales. Hindi ba alam ng NUJP to? Parang tahimik yung NUJP. Ito maliwanag na harassment to, ha? Maliwanag pa sa sikat ng araw na harassment ito. Mga kababayan. Kaya doon sa ibang mga government institution natin, huwag tayo magpapagamit sa ganyang klase ng Wag naman. harassment. Gagawa ang isang konsihal, ang isang dating pulis ng mga dapat niyang gawin. Magagawa lang niya yan kung kayo'y makikipag sabuatan. Yang Talaga. ganyang harassment. Talaga. Oo. Talaga. Napakadali niyan. Pero walang Yung wala kang makitang piskal? Mario, Pambira. Missing in action ang lahat ng piskal sa Maynila. Anak ng hindi makakapayag ng ganyan itong si Manila Assistant Prosecutor Joey Ovejas. Pambira. Action man yan eh. Ay nako, Sige nga. pambira. Ito pala Piskal, nag-text ako sa iyo ha. ito pala background niyan. Si Manila Councilor at retired police colonel pala to. Kaya sakalam siguro to sa Manila Police. Rosalino Ibay Jr. ay sinampahan ng NBI. NBI po nagsampa ng kasong acts of lasciviousness sa Department of Justice noong 2024. So NBI pala ang nagkaso sa kanya. Oo. Bago siya mahalal na maging konsehal ng Maynila. Ayon kay dating NBI Director Jaime Santiago, Na isa rin dating Police Maynila. dating Police Maynila, dinala ni Ibay ang isang 17 anyos na babae Saan? sa isang motel Saan? sa Pasay. What? Isip, sa Pasay pa niya dinala. Hindi sa Maynila? Hindi, sa Pasay. Tingnan mo nga naman ng mga... Ito po report na Ito'y nasa official document. Official document ito ha. Ito, ang biktima ay asset o informante umano ng mga pulis. Okay. Tapos, Tinangka pa umano ni Ibay na makipag-areglo sa mga magulang ng minor de edad na biktima. Teka, asset na minor de edad? Unang-una, ba't naman magiging asset yung minor de Minor edad? de edad. Kailan pa naging asset ang minor de edad? Kaya nga eh. Tuloy ang basa. Dahil nag-prosper ang kaso, nagpalabas Eto ng na. arrest warrant ang Manila RTC Branch 4 noong September 2025 laban year kay lang. Ibay. Para sa kasong... Paglabag sa RA 7610 Oo. na may kinalaman Ito sa nga acts yun. of lasciviousness. Ito nga yun. So, merong mga dokumento talaga. Public record. Meron pang ang piyanse, 400,000 para sa pansamantalang paglaya ni Ibay. At noon inireport ni Boy Ayun. Gonzales itong kasong ito. Noon yan niya inireport ito sa DCRA. So, mamaya po, babalikan po natin ang kasong ito dahil dumating na po ang aming ginagalang na si Het at may problema na po kami. Baka kami namin ang madali ng data privacy. Magbabalik po ang ACS Balita. 6:28 na umaga. DZRH number 1 na naman. Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magada morning! Ano ba ang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride! All you need is pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:32, umapila si Vice President Sara Duterte sa publiko at mga institusyon na manatiling mapagmatsyag at matatag laban sa mga pagtatangkang baluktutin ang hustisya para sa political gains.
Ito po ang mensahe ng Vice Presidente kasabay ng unang anibersaryo ng pagkakaaresto at paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands kahapon. Muli ring nanindigan na ang pangalawang Pangulo na pamumulitika lang ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama na naharap ngayon sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Matatandaan dinakip ang dating Pangulo noong March 11, 2025 pag nito mula Hong Kong at agad ding inilipad patungong Netherlands pagkalipas ng ilang oras. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:33 ang ating oras. Uy, magandang umaga nga pala sa ating mga magsasaka. All over the Philippines, mga magsasakang hindi pa rin sumusuko, kumpatsero. Talagang lumalaban pa rin. Ito ang balita para sa inyo. Sige nga. Nakahanda na po ang Department of Agriculture na itampok ang mga pinakamagagaling na youth-led agribusinesses sa bansa para sa Season 5 finale ng Young Farmers Challenge. Aba, meron palang ganito ha. Aba. Layo ng nasabing kompetisyon na suportahan ang susunod na henerasyon ng mga lider sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan na ipresenta ang kanilang mga business proposal para sa National Recognition and Financial Grants. Hahatiin ang 64 na finalist sa 3 pangunahing kategorya. Startup category, yan yung una. Sige nga. 35 finalists. Ang mga magwawagi ay makakatanggap ng 300,000 pesos. Yan. Upscale category, 15 finalists. Ang mga kampiyon ay pagkakalooban ng ₱250,000 piso. Ano? Intercollegiate category, ito yung merong 14 na finalist ay kinakatawa ng mga state and local universities at ang mga mananalo ay makakakuha rin ng ₱250,000 piso. Ang mga premyong mapapanalunan ng mga kalahok ay magsisilbing pondo upang mapalawak at mapalago pa ang kanilang mga sinimulang negosyo sa pagsasaka at pagninegosyo. Aba, Ayun, ayos ito. Thank you. Hindi ba kinukwento ko sa iyo nung isang araw yung kay Ate Ana? Yung 0.75 hectares. Yung ibig sabihin, tinaniman ng palay. 3/4 lang, wala pa 1 hektarya. Tinamna ng palay, siya daw doon sa likab, umani ng 105 kabans, nabili ng 26 pesos per kilo sa bukid. Tingnan mo nga Hindi naman na nagbilad, wala nang ibang gastos. Sa bukid na hindi binili. na nagbiyahe ng palay. Hindi na, wala nang nangaryada ron. At ang puhunan daw nila 25,000 pesos lang. Oo, doon sa entire season na yon. Sa buong pagtatanim na yon. Dahil sabog tanim at napakaganda raw ng irrigation ngayon doon sa likab. At nagneto daw po sila ng 110,000 pesos. Labas na lahat ng gastos. Tingnan mo nga naman yan. At hindi pa nila naabutan yan yung ayuda sa fertilizer. Wala pa. Kasi nakatanim na sila at naayos. Kumbaga hindi na kailangan ng fertilizer. Nung dumating yung fertilizer. By the way, Secretary Francisco Chu Laurel, baka pwedeng maayos yun, yung sistema doon. Dapat timing. Kung kailan panahon ng taniman, doon natanggap na sana yung fertilizer. Itong inaanak mong si Perdi, sabi niya, si Prop. Bossing, wala po kayo kay Nanay Benny. Si Nanay Benny. Si Nanay Benny. Meron kasing pinapatamnan si Nanay Benny na 0.4 hectares naman. Wala pang kalahating hektarya. Umani daw kumbatsero ng walang naman, mga 45 kabans. Ang tindi daw nito, 32 pesos per kilo. Aba, tingnan mo nga naman. Yung pagkakabili nung palay. Palay. Aba, 32 pesos per kilo. Yan, dahil denorado raw, kumbatsero, yung itinanim nila doon. Tingnan mo nga naman yan. At ang ginawa daw nila kumbatsero, hindi nila ibinentang palay. Pinatuyo nila at pinakono. Pinakiskis. Bigas na. At ngayon daw, ang presyo ng bigas ay 57 pesos per kilo. Tingnan mo na. Napakaputi. Sabi niya gano'n. 15,000 lang po ang gastos.
Ibig sabihin, kaya po namin kinukwento to, ang ganda po ng ani ngayon ng magsasaka. Ang ganda ng presyo. Kita. Ang ganda ng Ang kita. ganda ng kita ng ating mga magsasaka. Kaya yung mga nagsasabi na ayaw naming magsaka. Ayaw na namin magsaka! Walang pag-asa, walang kinabukasan. Walang kinabukasan. Sa pagsasaka. Pumapasok na mga kasambahay o kaya sa construction dito sa Metro Manila. Ayan, no? Ito po yung Halimbawa yan, halimbawa ng sa bukid. May pagka talaga maganda ang mga programa, maganda ang timing, yung sinabi ni Engineer Gillian sa atin na magkakaroon na ng bagong kalendaryo ng pagtatanim. Kung kailan may tubig, doon na magtanim ng Ganun naman maganda. talaga eh. At yun yung, di ba, yun pa yung pinapalaganap noon ni Engineer Tony Nanggel, di ba? Yan. Nung siya yung nandyan sa NIA. Lalo na yung, yung Ratunying. Ratunying. Ayan, yung Ratunying, yung Sangambuko. Diskarte lang talaga yan eh. Diskarte, kumbachero. At kapag ka yung mga magsasaka natin, nagabayan ng tama ng mga nakakaintindi, lalo na yung mga nasa gobyerno at siyempre sa tulong ng research and development, gaganda buhay ng mga magsasaka. Ang dami-daming pera ng gobyerno dyan sa andyan ang gobyerno sa agrikultura. Agriculture. Tulad dito, yung kinukwento ni Marivic, yung isang kasambahay namin ngayon na galing ng Tugigaraw. Iniwan niya doon yung kanyang dalawang anak na maliliit pa. Iniwan niya sa kanyang asawa. Yun, may dalawa siyang anak ngayon na nagtatrabaho sa construction. Construction? Sa construction. Nanganak na naman yan. Dito sa Taguig. Ibig sabihin, mga binata na yun, malalaki na. So yung asawa niya, naiwan sa bukid. May iba palang salita doon sa Tugigaraw. Hindi Ilocano. Hindi. Ibang salita. Tapos sabi niya, baka Chinese na yan dahil malapit na sa Taiwan. Yung asawa daw niya ay nakikitanim lang. May boss. Meron daw boss. Ibig sabihin, may employer siya na tataniman ng mais. Mais ang tinatanim nila. Nakapagtanim na, sabi ko, kailan nakikita? After 4 months, sabi. Mula nung may tanim hanggang sa anihin yun, anong gagawin ng asawa mo? Maghihintay. Maghihintay na lang. Nako, ayun nga, sayang. Tapos magkano ang kikitain niya doon, magkano ang porsyentong ibibigay sa kanya nung boss niya doon sa itinanim na mais na yun. Mali. Kaya doon papasok dapat ang gobyerno. Kaya tanong ko, ano ngayon ang ginagawa nung mister mo kung kapag nakikibalita ka doon? Nagpapalaki ka ng... At hindi lang nagpapalaki. Sabi nung nababalitaan daw niya, panay daw ang inom. Nako, yun nga. So doon kailangan talaga nagagabayan ng ating mga mamamayan. Hindi naman parang i-spoon feeding, gabayan mo lang pag nasanay na sila sa dapat nilang gawin, ay may pag-asa tong bayan natin, mga kababayan. May pag-asa, kailangan lang mga tama ang mga nandoon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Ba. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Sabi nitong si Balita. Raul Santo Tomas at Ronald Lance Big Daddy Cool Pav, itawis daw yung itawis. lingwahe dyan sa yun nga yung binanggit niya na kanilang hindi ba si lingwahe, Secretary dialect. Banoy Lopez taga Cagayan, itawis yun itawis. Secretary Banoy Lopez ng DOTR. Samantala doon po sa mga taga Barangay Paang Bundok, Quezon City. May barangay pala ganyan sa Quezon City. Ngayon ko lang narinig yan. Barangay Paang Bundok, Quezon City. Saan Nandiyan po kaya ang ating malapit yan? mga katropa na namimigay ng pera. Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo at nang matawagan ng pansin ang namimigay ng pera at ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay travel. Ayan. Tagalog ng travel ay biyahe. Ayan. Ibinyahe. Biyahe. Ibiyahe nyo na yan. Ayan. Saan ba nang lumalaki yung balitang yan? Sa mga pelikula yan, kumbachero ni biyahe nyo na yan. PJ. Ibig sabihin, one way lang yun. Wala nang uwian. Hindi ba yan yung kay Mayor Fred Lim din dati? Ayan.
Ibig sabihin wala nang uwian. Wala nang uwian. Hindi na makikita yung forever. Aha. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Shapdihun, 6:42 ng umaga. Standby lang, Secretary Rex Gatchalian, at meron po tayong liliwanagin tungkol sa ipamimigay nila na salapi sa Yun. ating pong mga drivers at operators ng hindi lang to jeep, iba pa. Sandali po lamang. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought Palatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan, naghahanap na po ang Pangulong Bongbong Marcos ng iba pang mapagkukunan ng langis ng bansa. Sa kanyang pagsasalita sa media forum sa New York, sinabi ng Pangulo na nakikipag-usap na ang Pilipinas sa ilang bansa na hindi karaniwang binibilhan ng oil supply upang mapalawak ang pinagkukunan ng langis ng Pilipinas. Sa katunayan, sinabi ng Pangulo na may karagdagang fuel shipments ang paparating sa bansa sa ilalim ng alternative oil supply deals na nasecure na ng pamahalaan. Aminado naman ang Pangulo na isa sa pinakamalaking hamon sa kasalukuyan ay ang hindi tiyak na paggalaw ng presyo ng langis sa world market, na kapag tumaas ay kadalasang sumusunod ang pagtaas ng presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Huwag na nating pagtagalin, kumbatsero. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay nasa linya natin. Secretary Rex, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Secretary. Umaga rin sa lahat ng nanonood at Ayan. nakikinig sa inyong programa. Yes, Apo. sir. Opo, kayo pala in charge ngayon sa fuel subsidy sa mga tricycle drivers, PUV drivers? Hindi DOTR? Katunin kami ang mag-pay out, pero ito ay sa pakikipagtulungan sa Department of Transportation sa ilalim ni Secretary Lopez at ganoon din sa ating mga local chief executive, mga mayor ho natin. Pero tayo ang mag-take ng lead sa mga payout centers. So ang pera ay pondo ng DOTR, is that right? No, katunin, ang pondo na gagamitin ay pondo na nasa loob ng DSWD. Kaya kami napasok sa eksena. Kasi tandaan natin, ang tingin namin dito, ang klasifikasyon na natin sa mga individual na mga drivers ng tricycle, jeep na apektado ay mga individuals in crisis situation na. Dahil naaabala na or nanganganib na yung kanilang mga hanap buhay, kailangan na pumasok ng DSWD. Hindi lang din ang driver, kundi mga individuals in crisis situation. Meron tayong programa, yung AIX, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, 60 billion of the departamento sa utos ng ating Pangulo para maigsan yung pag-alala ng ating mga drivers, gagamitin na natin tong AIX kahit the first 30 billion naka-line up na para sa operation na to. Tama po yan. Dahil nasa crisis na talaga naman tayo sa sitwasyong ito. Nadala ng Middle East war na yan. So ano pong magiging mechanics o sistema nito, Secretary?
Okay, tulad na sabi ko, at ang direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mabilis na paraan, sa mabilis na panahon, maialis na natin tong anxiety o itong pag-agam-agam ng mga drivers natin kasi Opo. tumataas yung presyo ng petrolyo. So next Tuesday, ang sisimula na, arangkada na yung pamimigay ng tulong pinansyal, cash yan, sa Metro Manila tricycle drivers muna. Kahapon nagtulong kami ng mga mayors ng Metro Manila at may na-identify na 39 na payout centers sa buong Metro Manila. 39, Ang total na bilang na tinitignan natin, 139,000. Sa totoo lang, Jerry, kaya namin tapusin yan in 2 days. Pero ayaw naman natin lahat ng tricycle driver pumila, wala namang masakyan yung mga tao. Kaya aabot tayo ng 3 araw. Bale, Tuesday, Wednesday, Thursday. So ang panawagan ko sa ating mga tricycle drivers, siguro by tomorrow hanggang this weekend, i-aanunsyo na ng inyong mga local city government kung saan ang payout center nyo, anong oras kayo pupunta. Kasi dadalhin yan in batches, papapuntahin sila. Batch by batch, hindi naman pwede lahat sabay-sabay. So, ang bawat driver makakatanggap ng 5,000 na cash assistance. Okay. Pero paano ka ba masasama dyan? Yun. Jerry, simple lang. Lahat ng local government, meron niyang ini-issue na license to operate sa mga drivers bago sila makapasada. Ang So tricycle. meron na silang database ng mga tricycle drivers. Yun ang ibibigay lang sa amin. Kung So yung- nandun ka, hindi ka naman kolorum. Yun. Ka na. Yun ang tatanong ko. Pagka kolorum, hindi mabibigyan. Unfortunately, Jerry, katuning ka, Jerry, hindi. Dahil hindi natin dapat tinotolerate yung pagiging kolorum, di ba? Kasi unfair naman doon sa mga may license to operate na nagbabayad ng permit, na sumusunod sa alituntunin. Hindi naman pwede na dahil ngayon may financial assistance, saka ka magiging legal. Ito ay para sa mga tricycle drivers na lisensyado mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan na mag-operate sa kanilang mga lugar. Sa Metro Manila alone, just to emphasize, gaano kadami po yung estimate ninyo na mabibigyan? 139,000. 139,000 drivers times 5,000 pesos. Ganon, ano? Yes, kulang-kulang mga 600 to 700 million ang gagamitin natin kaagad. Malaking pera ito. Sa tricycle yan, sa jeepney drivers, Secretary. Kasi makatanong nila, pag alam na namin saan pupunta at schedule, ano naman dadalhin namin? Diba? Sige. Opo. Isa lang, driver's license lang, yun na, sapat na. Original driver's license at isang photocopy. So, hindi na natin pinahirapan pa na maraming hihingiin kasi ayaw ng ating Pangulo niyan. Gusto niya mabilisan at huwag na yung pabalik-balik. So, Tsaka may listahan na nga eh. May listahan naman eh. Pahabain pa. Sa DSWD naman, normally, 2 papel ang hiningi namin, isang ID at isang patunay ng pangangailangan. Pero yung patunay ng pangangailangan, mayor na nila ang mag-i-issue ng para sa grupo. Hindi na nila kailangang problemahin yun. Pero yung, Secretary, ito yung laging problema eh. Yung ang agang pupunta dyan sa payout area, tapos ay madaling araw pa, nandiyan na, tapos haba ng pila, parang ang dating tuloy ay maging inefficient ng gobyerno. Go ahead po, ano po ang gusto niyo sabihin doon? Kasi yan nga yung, kaya naman minsan merong pila sa mga DSWD office. Kasi di ba part ng aming process is interview kasi yung mga social worker, kailangan nila alamin ano ba nangyari sa individual na to para malaman namin kung magkano ang itutulong na angkop para sa kanyang pangangailangan. Kasi admittedly, minsan doon tumatagal kasi bahagi yan ng tamang proseso, yung social case intake ng mga social worker natin. Pero sa kaso na to, wala nang ganon. Kasi Kaya bigay na lang ng bigay. Yung buong grupo, parehas ang storya na pinagdadaanan. So isang certification na lang mula sa kanilang local, yung mga DSWD sa mga lokal na pamahalaan, yung mga empleyado ng mayor, sila nagagawa noon. So hindi na nila kailangan problemahin yun. So, Catherine, mabilisan to, pasok, bayad, labas. Ito po ay Metro Manila yung pinag-uusapan pa lang natin. I'm sure ganun din ang sistema sa mga probinsya. Tulad sa Cabanatuan, ang tricycle capital of the world, Cabanatuan eh.
Napakadaming tricycle driver dyan eh. Parehas na template. Oo. Kaya nga minabuti natin na dito muna sa Metro Manila para meron tayong working template. 3 araw lang naman, then lalabas na tayo ng Metro Manila para sa ating mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Ayun. Tapos natin bubuntot na rin dyan yung una mo pang tanong, yung mga jeepney driver Yun. Ayan, at yung mga ibang public utility driver. Bubuntot na rin yan sa pag-arangkada nito kasi ang listahan yan na bibigay naman sa LTFRB para sila mag-consolidate dahil tandaan natin. Ayun. Sabi ni Sec Banoy sa akin, Sec Lopez sa akin, minsan isang jeep, 3 o 4 ang driver, di ba? So ayaw naman natin na kulang yung database. Kaya ang mga local government naman, isasubmit sa LTFRB yung listahan ng mga jeepney drivers sa kanilang lugar. Yun, medyo mas masalimuot yato yun, yung jeepney, ano? So paano ho 'yun? Kung unang masisimulan, mas madali yung sa tricycle, yung sa jeepney drivers, secretary, mga kailan niyo nakikitang maibibigay ito? Actually, katext ko ngayon si Secretary Lopez bago kayo tumawag. Apo. Sabi niya, inaayos niya na. So sa mabilis na panahon, lalabas na yan. Kino-consolidate niya na right now yun sa jeepney. So siguro magiging system natin dito, tatapusin lang namin tong Metro Manila tricycle drivers, then sa labas ng Metro Manila, then within that, mag-aabot na yun sa jeepney, pati na rin yung iba pang public utility vehicle. Mabutit binanggit nyo yan dahil nagtataas ng kamay yung mga angkas, joyride riders. Kahapon, katining Jerry, na pag-usapan yan, bus drivers, UV Express, TNVS. TNVS. Kasama yan sa mahabang listahan na gusto ng ating Pangulo matulungan para hindi sila nahihirapan sa ganitong mga panahon. So DOTR ang magpo-provide ng database o ng mga pangalan ng kung sino-sino matutulungan sa jeep, pati ho ba sa bus, TNVS, sa kanila rin manggagaling? Kasi tandaan natin, ang local government, sila lang ang in charge sa tricycle. Ang lisensya to operate ay galing sa local government. Pero, ang sabi kahapon sa meeting, dahil siyempre sa LTFRB, minsan nakalista 2 driver lang, minsan nanganganak di ba, sa jeep, minsan nagiging 3, 4. So tutulong din naman local government unit mag-consolidate ng listahan para maibato ka agad sa LTFRB at maisama doon sa ipapadala sa amin pagdating sa larangan ng hanay ng mga jeepney drivers. Yung pala yun. Magtatagal. Secretary, dito mo ma-appreciate yung may mga card yung mga tao, no? Para parang digital transfer na lang yung e-wallet. Katuling yung sa yung mga jeepney driver, from my understanding, sabi ni Sec Banoy, meron sila. So hindi ko alam kung yan ang magiging modality natin. Pero yung sa tricycle, hindi yun, walang mga card yun. Kasi remember sa local government, yung tricycle driver, mabilis ang turnover na yan. Minsan, meron driver ka, kinabukasan, hindi na ikaw ang nagbaboundary dahil napalitan ka o ayaw mo na. So yun, cash payout yun, mabilis yun. Ang katuling sa totoo, 2 araw, kaya namin tapusin yan 139,000. Ayaw na lang natin na lahat tumila, wala namang masakyan ng tao. Diba? So, isa-schedule talaga with local government, pero ang promise namin, 3 araw, tapos yan. Okay, so ang total budget po dito ay 30 billion? Actually, Katuling, ang total budget natin for AIX is around 62 billion. Okay. Pero siyempre, marami pa tayong pinagagamitan doon, yung mga araw-araw na medical, burial. So, ang una muna natin i-earmark dito, hanggang 30 billion. Hanggang 30 billion. At saka, Katuling, kasi baka kailangan nyo rin matanong sa akin, pag tumagal to, hindi to isang beses lang, kung tumagal to. Kung tumagal. Na-evaluate ng presidente at ng ating mga kasamahan sa gabinete na kailangan pa ng ibang round, gagawin natin yun. Yung 30 billion mukhang napakalaki, pero hindi kasi natin alam kung gaano katagal to bago matapos eh. Tama po yun. So, ang kagandahan naman ito, depende, sana wag naman tumagal, pero hindi naman one time lang ito. Maaaring meron pa. Maaaring masundan pa. Maaaring masundan. Okay. Pero teka, may Saka di ba alam naman natin na iba-iba rin yung pangangailangan nila. Siyempre iba rin yung sa jeep. Iba rin baka mas malaki yung kailangan doon. So huwag sila mag-alala. Pauna lamang to. Evaluate natin yung situation. At siyempre kung kailangan ng magbigay ng karagdagan, gagawin. Ayan, nabanggit nyo ho kasi kanina, Secretary, na ito ay para sa mga nag-aagam-agam, may mga anxiety tungkol dito sa mga mangyayari.
hindi lang naman daw ho mga public utility drivers ang may ganyang agam-agam, pati kami. Pati ho kami. Kami po. Secretary. Nag-aalala nga po kami. Basta, Tuning, Jerry, kung sa tingin nyo, kayo ay mga individuals na tumadaan sa isang krisis, Aha. pwede naman kayo magtungo ko agad sa opisina namin. Kasi natin yung title ng programa, Apa. Assistance to Individuals Yes, in Crisis situation. Hindi lang to para sa mahihirap, ha. Marami tayong tinutulungan na hindi mahirap kasi pero may pinagdadaan ng krisis. Apo. Tama, halimbawa yung biglang nagkasabay-sabay ang gastos ng pamilya, may na-ospital, may nagaganito. Pwede ho siguro, Secretary? Oo, katunin ka, Jerry. Tama yan. Kasi minsan akala nila ang DSWD ay para sa mahihirap lamang. Hindi po. Marami kaming kliyente. Yung ngayon, medyo nakakagaan-gaan. Pero biglang may kamatayan Ayun, sa pamilya. Totoo. Pwede kayo lumapit sa DSWD at tumutulong po kami sa kanila. Ayun, ang ganda na sinabi Yung niyo na yan. mga, di ba nung pandemic, yung mga empleyado, mga minimum wage earners, may mga ganyan na programa kayo, Secretary, di ba? Tama. Sa ganitong, ang DSWD is for everybody. Minsan kasi akala lang ng tao, pag mahirap ka lang, saka pwede lumapit. Hindi po, araw-araw, nakabukas na namin mga tanggapan para sa inyong lahat. Yes, Yes, sir. sir. Secretary, salamat Thank you po po. sa inyo, ha. At kahit na bigla-bigla kaming tumatawag, bigla-bigla din kayo sumasagot. Salamat po. Basta kayo, maraming salamat. Magandang umaga. Ganda umaga po. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. So, yung pong mga tricycle drivers ang mauna sa Metro Manila, pero susunod yung mga taga-probinsya, susunod din yung mga jeepney drivers, bus drivers, TNBS, di ba? Ayan, oo. At sabi nga ni Secretary, kahit na hindi Public utility kahit vehicle driver. hindi ka driver, basta ikaw ay nangangailangan, ngayon, tingin mo, nangangailangan ka, hindi ka mahirap ka lang kausap, Pwede kang lumapit. pwede kang lumapit. Yun ang importante. Dahil ang paniwala ni Secretary, basta't driver, Sweet lover. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Kajerios. Ay, pasok pa yan. Talagang basta't driver, 7:04 ng umaga. DZRH number. Bayan, Katunying at Kajeri. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto ang punto. Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Araw po ngayon ng Huwebes, March 12, 2026. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, Pilipinas naghahanap ng iba pang supplier ng langis ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga public utility drivers sisimula na sa susunod na linggo. Underperforming suppliers at kontratista pinagmulta ng DA ng 81 milyong piso. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirmang nasa Portugal si Zaldico. Malaysia National na nagpanggap na pulis sa Pasay, arestado. At DILG nagkasanang investigasyon sa alegasyong special treatment kay dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna.
At ito ang Pangunahing balita. bago lang ang ating mga balita. Mamigay muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ito kailangan ngayon ng marami. Pera. Aha. Buti na lang at may namimigay pa ng pera. Buti na lang. Hindi tumitigil sa kabibigay ng pera. Si Sherwin Alfaro na nandun sa barangay Paang Bundok. Ayan. Saan Paang ba yung Bundok. barangay Paang Bundok, Quezon City? Sa Quezon City lang pala to. Sa bang banda ng Quezon City yan. Sherwin! Go, go, go! Magandang umaga, Kuya Anthony, Kuya Jerry. Pero mukhang dito sa Paang Bundok maghahanap ng bagong supplier ng langis ang pamahalaan. Sa Paang Bundok, ito sa Quezon City. Diyos ko, di ba? Kapag sabi tayo maghahanap tayo ng bagong supplier ng langis, parang bibili lang tayo sa tindahan. Sakto, tindero sa tindahan. Itong winner natin. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Jerry Baha, tsaka si Anthony Tebern. Ganda Ayos, po. sir. Magandang umaga po. Good morning po. Ano po Good morning pangalan? po. Ano po pangalan nila? Dante Makinyana po, Dante. Kadante. Dante, si Kadante. May pamilya? mayroon po. Ilan ang asawa? Ay, asawa. Ilan ang anak? Isa lang po yung asawa, anak dalawa po. Dalawa anak. Malalaki na? Yung isa po, graduate na po ng college. Aba. Yung isa, third year. Anong kurso, Kadante? IT po yung isa. IT. Tapos yung third year college ngayon? Ganon din po. IT pareho. Opo. Nagtatrabaho na yung panganay mo? Opo, sa leader interior sa dati po sa Timog. Aba, ayos. Di nakakatulong na kahit paano sa pamilya. Opo, sa gastusin po sa bahay. Ayun, malaking bagay talaga, ano? Pagka ganun. Ano ba yung tindahan sa likod nyo? Sa inyo ba yan? Opo, sa amin po. Ayun. Ano ba ang mga paninda natin dyan? Aba, ang dami pala. Ano pa naman ng 7-Eleven ni Uncle John's? May supply ho ba kayo ng langis? Wala po. Wala kayo. Ito, wag to. Parang Dito, mini-stop dito pa. hahanapan ng gobyerno. Matindi. Matagal na kayo nagtitinda dyan, Kadante? Ano po, yung 2023, 2022 yata. Pero dati, ano po talagang trabaho niyo? Sa cutting po, sa cutter sa pabrika. Sa pabrika? Apo. Ayos. Pero may graduate na kayo. Ilan taon na ba kayo? Parang kabata nyo pa. 54 po ngayon. Ngayong araw na to. Happy birthday! Hindi po, ang edad po. Kasi mukhang 53 ka lang. Wala kang birthday nyo ngayon. Hindi po. Ayun. Teka muna, saan ba yung Paang Bundok? Paang Bundok? Sa malapit yan. Laluma po, along Retero. Dyan lang pala sa Malapit lang Retiro, pala. Dito Laloma sa area. bandang Laloma kasi marami dyan Paang Baboy. Paang Baboy, di ba? Lechon. Marami din dito naglalangis yan. Baka makakuha ng supply dito. Bira. Ayos. Naku, maraming salamat po sa lagi niyong pakikinig sa amin. Matagal na ba kayo nakikinig sa DZRH? Simula pa po sa probinsya. Ayos. Ang probinsya nyo? Bicol po. Bicol. Ayan. Ayos. Batiin nyo mga taga Bicol. Ay po sa mga taga Bicol. Yung dialektong Bicolano. Marinaaga po sa Indogabos. Mga Bicolano. Sa Bicol yan. Mata na ka mo. Mata na po. Mata na ka mo. Mata na ka mo. Sige na, Sherwin. Bigyan mo na. Kuya Dante, sino pa rin itong announcer sa DZRH tuwing umaga? Anthony Taberna po, tsaka Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, isang gabos! Isang gabos. Maray na aga po. Salamat po sa Indo. Thank you. Sir Jerry Anthony Taberna. Thank you, thank you. Kailangan makuha mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Travel po.
Travel! Yun. Dahil dyan, nakuha mo ang ating medium component, hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng Deezer H. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin tatanggapin na grocery bag mula sa ACS at sa Deezer H. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Private Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubus yan! And speaking of labahan, eto hindi mo nalalabhan, isusuot mo ng pinakabagong disenyo ng DZRH na minomodelo ng batang langis. Yan. Yung dancer mong si Juan, yung sumasayaw. Ayan, no? Papirmahin mo na ng kontrata yan. Papirmahin mo ang kontrata Dahil dahil may kontrata ka na. nakikita ni Kuya William, baka piratahin ni Kuya William. Isama to sa... Pati si Ate Pearly Dimla, bilib na bilib May dyan eh. sasabihin daw siya Sige. Hawakan ng mga ticket yun. Buset. Wag mo nga anuhin yung mga ticket tao. lang. Ticket. Maraming salamat po, Sir Thank you. Jerry, Anthony. Thank you, Salamat Kadante. po, Thank you. Kadante. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Kuya Dante. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H, baka na sa sunod nating winner sa Deezer H Malacash promo, kasama ang Pride Detergent Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Marami gastos ha. Sabi ng DSWD, 30 billion yung initial nilang inilaan, pero baka may second tranche pa yan. At syempre, meron pong panukalang batas sa Kongreso na it's either tanggalin o suspindihin o bawasan ang excise tax, pati nga yung value-added tax pinag-iisipang bawasan o tanggalin. Yan yung laman ng ibibigay na emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa madaling salita, kumbachero, mawawala ng pera gobyerno. Mababawasan ng pera gobyerno dahil para maibsan ang dalahin o pasanin ng atin pong mga kababayan. Kaya kailangan natin ng bagong pera. Yan. Ay mamaya, meron kaming nakakilala na nakakita ng pagkakakitaan. Akala ko gumagawa ng pera eh. Hindi pa siya. Ito, pinakawalang pera sa Kongreso. Pinakawalang pera. Ang nag-iisang tinig sa mulat sa poll dahil siya ay nag-iisa lang sa kanyang pamilya na nasa politika. Ayan. Tagapagtaguyod ng anti-dynasty. Ayan. Clue! Clue! Para may clue. Sandali po lamang, kakausapin po natin yung aming pong bisita pagkalipas lang ng ilang araw na komersyal. Oras po natin, Chityam di Chaphun, 7:20 na ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Ni Public Works Secretary Vince Dizon ang rehabilitasyon ng EDSA ngayong araw. Alas 4 po ng madaling araw pa lang ay nasa EDSA na si Dizon upang kumustahin ang isinasagawang pagkumpuni sa EDSA habang sinuri at inaprubahan din niya ang expanded sidewalk sa pagitan ng Orense at Estrella. Ang kay Dizon, so far ay masaya naman siya sa mabilis na rehabilitasyon ng EDSA at inaasahang pagsapit ng Hunyo ay tapos na ang phase 1 nito. Redicon yung nanalo dito. Okay. Happy naman tayo sa performance nila. Tsaka ang maganda, marami silang makina. Oo. Kuya Angelo yung makina kasi nagpapabilis eh. Tsaka dahil na makina ang ginagamit, pulidong gawa eh. Nakita ko kanina. Yung maganda nga, nakita ko kanina, nung naglatag sila ng asfalto, 1 oras lang. Tunyo na. Pwede nang daanan ng mga sasakyan, kaya halos wala tayo masyadong disruption. Si Public Works Secretary Vince Dizon. Arestado ang isang Malaysian national matapos na magsuot ng uniforme at magpanggap na pulis sa Pasay. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inaresto ang dayuhan na alas 6 ng hapon sa Arnaiz Avenue, sakop ng Barangay 107 sa tulong ng tip mula sa mga concerned citizen. Bukod sa pagsusuot ng police uniform, nahuli rin ang dayuhan na may bitbit na isang plastic na may lamang uniforme din ng pulis. Natangkapan itong ibenta. Naharap na sa reklamong paglabag sa Article 177, Usurpation of Authority at illegal use of uniforms
ang nasabing dayuhan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Malaki gastos ng gobyerno sa pamimigay ng ayuda at mukhang matatabasan pa ng revenue ang pamahalaan dahil po sa napipintong emergency powers na ibibigay sa Pangulo upang tapyasin o kaya isuspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo pati na ang value-added tax. Saan tayo kukuha ng panggastos? Sige nga. Kausapin natin ang nakakita ng pagkakakitaan, si Congressman Egay Erice ng Caloocan. Congressman, magandang morning! Magandang morning sa ating mga kaibigan, Jerry and Anthony. Apo, Kong Egay, unang-una, hindi na po namin kayo tatawaging Senior Deputy Minority Leader dahil natanggal na kayo. Ba't ba kayo tinanggal? Majority daw ang nagtanggal sa inyo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ay, iba na ang mundo ngayon. Kaya marami pa mapapahamak ng mga kasama ko sa minority. Mapatawag sa principal's office. Hindi, natatawa lang kami kasi pareho po kami ni Kumbachero dito na matagal nag-cover ng house. Ano, na kapag nung araw kasi pagka nasa minority ka, opposition ka talaga. Ngayon ang minority administrasyon din, kakampi din ng majority. At ang nagdidesisyon sa gagawin sa minority ngayon, majority. Sumakit ang ulo ko. Sex bomb. In fairness, hindi lang naman ngayong administrasyon na to, maski no nakaraang administrasyon. after Pinoy, after President Pinoy. Ganun na nangyayari. Nauso na yung supermajority that they can dictate who will be the minority. Hindi maganda. Hindi maganda yan. Dapat hindi gano'n. Kalokohan na yun Parang nakikialam sila sa minority. Anyway, Congressman, kaya kami napatawag dahil noong isang araw, nanonood ako ang kagandahan ngayon sa YouTube, Kumbachero, naka-live na yung mga session sa Kongreso pati naman sa Senado. Pagkita ko, nakatayo yung Congressman Egay Erice, sabi niya meron siyang nakitang pinayagan naman magsalita. Buti nga kamo, kasi wala yata yung principal. Congressman, kayo magpaliwanag in medyo hindi masyado mahaba oras natin. In summary, ano po yung gusto nyong naisip nyo na paraan para po matakpan yung mga laking gastusin ng gobyerno ngayon? Yes, matagal ko nang pinag-aaralan nito at kinausap ko yung mga stakeholders. At ngayon lang kasi nakita ko meron tayong crisis. At itong crisis na ito napakadelikado, very dangerous kasi double whammy. Walang public spending because of the lack of public works and infrastructure projects. Pangalawa, tumataas yung petroleum products. At nabasa ko nga kanina ang warning ng Iran, prepare for a $200 per barrel na presyo ng langis. At pagkaganyan, magko-compete ang buong mundo para sa supply ng langis, talagang magmamahal talaga at kawawa ang Pilipinas. Hindi dahil sa walang langis, dahil walang pera. Walang pera. Problema. Kaya naman, kahit na hindi pa ako talaga handa na i-submit ito, sinumit ko na, bahala na sa committee, mapag-aralan, pero ito ay pinag-aralan ko at kung maipapasa ito, at least mga 2 trillion pesos in 2 years. Malilikom. At kung maipapasa ito, meron na tayong new source of revenue na pwede na natin kagad pakinabangan. Congressman, nasasabik na kami. Yung pasakali mo, hindi namin alam kung ano yan 2 trillion. Sige, ano yan? Kailangan nating i-amend yung naturalization law sapagkat napakarami ng mga foreigners na naninirahan na rito na merong mga gusto na talaga maging Pilipino. Pangalawa, peke yung mga papeles, yung marriage contracts, yung mga birth certificates, baptismal certificates, alien registration, mga fake yan. At yan, nabibiktima yan. Matagal na sila dito. Dito sa aking panukalang batas, yung mga nakatira dito ng 7 years above. Ganon.
bigyan na ng pagkakataon na maging Pilipino. Basta merong NBI clearance, merong police clearance, merong NICA clearance, sa pamamagitan ng pagbabayad ng 5 milyong piso kada isa. 5 million Kahit- pesos per foreigner, per applicant. Per applicant. Oo. At sa aking pag-aaral, sa Chinese community pa lang, matagal na ang panahon yan. Meron dito mga 20 years na, 25 years na. Pag nakakainitan pa, nakakulong pa. Diba? Pero matagal na sila, mga successful businessmen sila. May mga properties na rin sila na talagang kinakabahan talaga sila na kung may pag-iinitan sila ay baka mawala pa yung kanilang pinaghirapan dito sa ating bansa. So, every economic centers dito sa ating bansa, talagang napakarami nito. Yung mga fake ang papeles at tinataya na mga 50,000 yung ganyan na kayang magbayad ng 5 milyong piso sa pagiging regular ng Filipino citizen. So, kung 5 million, kung sa 10,000 na lang, that's 500 billion. So, kahit alisin mo yung excise tax, kahit alisin mo yung VAT, sobra pa. Kahit, kasi ngayon, yung 6 pesos yung, yung excise tax at sinabi ng gobyerno mga 173 billion yan in 6 months. Tapos yung VAT is about 123 million in 6 months na kikitain ng gobyerno. Lahat yan masasagot yan. Sobra pa. At pagka tumaas ng tumaas, pwede pang mag-subsidize ang gobyerno sa presyo ng langis. Yan ang pinaka-importante kasi pag tumaas ng tumaas yan, disrupted na lahat, pati yung hindi ako naniniwala diyan sa targeted na subsidy kasi yan, yung transport, yung food transport, wala kang subsidy. Yan ang pinaka-importante, di ba? Yung pag-deliver ng mga pagkain mula sa iba't ibang probinsya. Kaya kinakailangan Masalimot talaga yun, ang sagot dito sa cases na ito, isa lang, pera. Okay. At yan, Kong, klaruhin natin yung mga sinasabi nyo nasa 50,000 na to na mga illegally staying dito sa Pilipinas, saan po nakuha yung numero na yon? Meron ba kayong source doon? Yes, I have been coordinating with the various chambers, the Filipino Chinese Chamber of Commerce, Filipino Chinese organizations, tapos yung mga Indians, yung meron pang mga Koreans. Hindi lang Chinese, hindi lang pala actually, Chinese. Conservative pa yan. Very conservative pa yan, yung 50,000. At dun sa 500 billion na sinasabi ko na pwedeng kitain, very easy yan dahil 10,000 lang yan. 10,000 pag nag-20,000 yan, 1 trillion na yan. So, saan ho nanggaling yung gusto nyong singilin na 5 million? Ba't hindi ho 10 million? O kaya 3 million? Yung pinag-usapan namin na madali, na kayang-kaya. Kasi kung 10 million, baka magdalawang isip pa, baka hindi pa kagad mag-apply. Pero kung 5 million lang, madali. Pero kung ang sinasabi nyo ba, yung mga taong ito, sa community, alam na sila ay peke yung kanilang papeles, pero sa iba ang pakilala nila mga Pilipino na sila. Yung iba na yung pangalan kasi peke yung birth certificate . So, yan naman nangyari because of some corrupt officials nakakakuha ng fake na birth certificate sa immigration, ganoon din, di ba? At ang masama nito, yung gumagastos din sila kasi binabalik-balikan sila na-extort sila. Ginagawang gatasan yan, sigurado, ng mga taga ng pulis, ng NBI, ng immigration. Yes. Diyan sa may Chinatown, yan tuwing Pasko, maraming umiikot diyan. Ng gobyerno na iniikutan yung alam nilang mga yung alam nilang mga peke ang papeles. At kaya pinagkakakitaan na lang. Security nila para mapangalagaan yung kanilang stay dito sa ating bansa. Taon-taon yan, merong payola yan, may payola.
Oo. So, ito ay para sa mga Chinese, Indians, Koreans, para maging legal yung kanilang stay at maging naturalized Filipinos na talaga sila, ay magbabayad lang sila ng certain fee. Pero dapat minimum of 7 years na silang nandito. Ganon? Yes, yes. At least Yun 7 yung years. napag-usapan namin ng aking mga kasama na which belongs to the foreign organizations na yung mga nakatira dito. Kumusta po ang feedback o reception ng mga kasamahan ninyong kongresista dyan sa proposal mo, Kong Egay? Ay, marami na nag-signify na gusto nilang maging co-authors dito. So, siguro by Monday, magpapapirma na ako ng maraming nag-signify na. Mga gano'ng karami yung nag-signify, Kong? Siguro yung nakausap ko, siguro mga 30 plus na congressman. Na gusto mag-co-author nung bill ninyo. Si Kong Sandro, baka si Kong Sandro, pag sumuporta yun. Mabilis yan. Hiniling ko na kung ito ay mailagay na sa committee, pwede certified na priority ng LEDAC. Dahil we are facing a very dangerous crisis. Meron po bang ang issue naman kasi diyan lagi yung national security, Kong Egay, baka sabihin nila baka marami alis guo yan, mga alis guo part 2, part 3, part 4 yan. Hindi, kinakailangan talaga na may NICA clearance. Ang national security. Pero napakarami talaga yung mga Chinese maski dyan sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, makikita mo yung mga hindi natin alam dahil talagang very successful yung mga Filipino-Chinese sa business di ba? So basta may legitimate business. May lumapit nga sa akin, Kong Egay, may lumapit sa akin taga Naga. Sabi, legit na negosyante to sabi niya, ako Pilipino na, ayos na papel ko. Pero yung tatay ko hindi pa hanggang ngayon. Sabi niya sa akin, pinagtapat niya sa akin. Ang ibig sabihin Anthony, ang ibig sabihin ng ayos na papel, na-fake na yung papel. Malamang nga ganun. Nakakuha na kasi gumagawa sila ng mga parang late registration sa PSA. Ano na nangyayari? Kaya nag-iiba na rin yung pangalan Nag-iiba na rin yung pangalan. So mangyayari, matitigil na rin yung mga extortion sa kanila, Yun, tama. May matitigil na yan. At alam mo naman talaga, marami naman talagang mga Pinoy. Nakita niyo naman yung nagkakaroon ng issue si Congressman Councilor Joel ng Maynila, di ba? Na biruin mo, nanalong congressman tapos bigla. Oo nga pala. Foreigner pala. So yan yung mga issue na mariresolve na ito na marami naman naka-integrate na sa society natin yan. Iba dito mga 20, 25 years na, di ba? Si Joseph C., yung isang milyonaryo na nakakulong ngayon, ang issue rin diyan ay fake yung kanyang papeles. Pero matagal na siya, kilala ko. For more than 20 years, very successful businessman yan. At alam ko naman na hindi naman totoo yung sinasabi na spy. Nausap ko nga si General Anyo, sinabi niya wala namang ganong issue, kundi talaga yung yung problema lang sa papeles. Yes, sir. Kung Egay, salamat po sa inyo. Sana maging hindi naman agad-agad na okay yan ng Malacanang. Dapat maging open lang para mapag-usapan tong bagay na ito. Kailangan bilisan kasi we are in a extraordinary situation. Dapat mayroong extraordinary effort ang gobyerno. At sinasabi ko nga, dapat ngayon pa lang may crisis management committee na ang kabinete dahil ito all aspect tatamaan ito from pagkain, supply, lahat talaga tatamaan dito, pati trabaho. Kaya dapat meron ng all government approach to address the crisis. Yes, sir. Congressman Egay Erice, maraming salamat. Thank you, Pamagay. Salamat Anthony, Jerry. Pangunahing balita. Nakikinig sa atin ang mga taga DCMM.
Oh. Si Titus. Si Titus. Titus Almonte. At saka si Camille. Si Camille. Camille Postolero. Ayan. Camille Postolero. Magandang morning. Ay, si Dr. Valerie Ginto. Ninang. Ninang. Dr. Valerie Ginto dyan sa St. Luke's tsaka sa Asian Hospital. Lagi daw pag nagmamaneho siya nakatutok sa atin. Pati ang kanyang mister na si Attorney Bob Ginto. Ay, Ayan. Attorney Bob. Attorney Bob. Ang Magandang Dr. Valerie morning. Ginto. Magandang morning. Yung mga nagtatanong kung kumusta si Boy Gonzales, pupuntahan po natin ang ating RH reporters na nakatutok. Ikino-cover po si Boy Gonzales. The newsman becomes the news. Ayan, tinan mo na yan. Nangyari na yan. Yan na, nangyari na. 7:44 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion. Alas 7:52 na umaga. Sa mga nagtatanong po kung kumusta na si Boy Gonzales, mukhang kinuha na po siyang mayor. Hindi, talaga. May mga naging kakosa si Boy Gonzales na sabi daw sa kanya, Kuya Boy, ikaw na ang mayor namin dito. Ayan, tingnan mo na. Kala nyo, nagbibiro ako. Eto, si RH23 Edwin Duque na nagpunta doon kay Boy Gonzales. 23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Jerry, kapit ko nandito pa rin sa Kuya Manila Police District as Piranong reporter at Kuya Boy Gonzales, nag-TRH. May kasunod pa rin sa reklamo na niya di kung Manila Consular sa Lubog ng Uday, siya na unang sinasuhan ng manay lack of business. At isang labing pitong taong lang ang nagkakawain. Kanina, personal kong nakausap, pumasok ko dito sa loob. Ang kagandahan naman ay itinuring siyang magkanta yung story sa kanya na mga dahil kahapon pa raw nung unang pasok pinapaypayan siya. Para talagang mayor, ano? Parang natuwa na tayo. Isinama siya doon sa ibang mga may kaso sa detention cell? Hindi naman siya isinama. Tuloy nasa loob na ng Manila Police. Pero nung una ay itinirit siyang maghanda ng mga bilanggo. Pinapaypayan para. Kaya sabi ko, huwag yung paypayan. Di ako sila pinapaypayan. Kahapon. Pero ngayon maganda naman yung kanyang nakapulit naman siya. At maganda naman yung sa kanya parang medyo hindi maganda signal mo, Edwin. Parang mahangin. Hindi namin masyado maintindihan. So tayo sa labas mismo ng Manila Police District dahil lumabas tayo dahil mahina ang signal sa loob. Kaya Kumusta ba ang kalagayan ni Boy? Binipi mo ba? Chinek mo ba ang kanyang blood pressure? Okay naman daw siya at may kape naman. May kape. Na dumalaw mula Marami na ba dumalaw sa kanya? Mga reporter. Maraming dumalaw at itong mga Manila Police District press corps ay kanina na pabalik-balik at sa loob. At tayo may mga iba't ibang mga istasyon, yung dumalaw. Siguro lalo na yung mga nakakita dahil yan pala nagko-cover sa DOJ nung sa Padre Paura. Sa Padre Paura nung damputin ng ilang pulis yung nag-serve ng warrant. Anim na pulis. Grabe. 6 na matitipunong pulis. Sa motor, at tayo sinakay pa sa motor at kung yung iba raw ay sinasakay sa mobil, siya naman ay sinakay sa motor. Sa motor siya isinakay? Yung sabi ko, sinakay sa motorsiklo. Akala ko sa mobil sinakay at dinala sa ano? Binubuntutan na raw pala siya kahapon. Nasabi ng isang kasama niya na naka-monitor na may nakita na silang nakabuntot. No? Kaya nung papalabas na hinarang at nakita nga doon sa picture na isang Walo daw pala. Walong pulis daw. 8 pulis daw pala. Ang dumampot kay Boy Gonzales kahapon habang nagko-cover dyan sa DOJ.
Oo, mukhang planado nga raw talaga. At, ako nakikinig kasi ako sa kwentuhan dito ng mga kapwa natin mga reporter na alam daw pala na may ganun, hindi sinabi, sana naayos agad. At hinintay pang mapusasa at yun na nga, ipinakalat na yun sure. Yun ang gusto ni Ibay eh. Oo. At yun ang gusto ni Ibay at nag-comply naman ng Police Maynila. At nag-comply naman ang Manila prosecutor. At nag-comply pati yata husgado. Na first time tayo dito yung husgado daw ang nag-require na merong prosecutor na may no objection. No objection. Sino yung judge, Edwin? Ano pangalan ng judge? Na kung saan nagpo-post ng bill si Attorney Rina? Itong mabasahin ko lang. Wala sa atin yung di bale, kunin lang namin. Balikan na lang natin. Anyway, basta okay si ito Boy si Judge, presiding Judge Ann Perpetual Sunga Rivera Sia. So ni-require, ito po bagong requirement, kung nagpapa-reduce ng bail, talagang kailangan ng no objection galing sa prosecutor. Pero hindi naman po hindi naman nagpapa-reduce ng bail. 18,000 lang yung bail nito 18,000. Magbabayad na nga po, dala-dala na nga po nila Attorney Rina yung pang-piyansa kahapon Nagulat lang sila Attorney Rina, merong ganung requirement from the court, from the judge. Na kailangan pa ng piskal. Well anyway, Edwin, balikan mo muna si Boy doon, aliwin mo, sabihin mo maraming nagmamahal sa kanya at saka alagaan niya ang kanyang kalusugan. Nakakangiti na nga nung pumasok tayo dahil maraming media nga pumupunta sa kanya. May mga dalang mga pagkapit. Pero bawal siya mag-cellphone. Bawal siyang bawal mag-cellphone. Lahat na gamit ay pinagalan sa kanya dapat siya. At pagdalaw nila. Aliwin mo na lang muna. Kanta-kantahan mo na lang dyan. Tapos sabihin mo, ano ba mga paborito niyang pagkain? Binabasahin ko na lang para kahit pa paano yung mga umagat. Pero wag ka muna magpe-Facebook live. Pero hindi, sa totoo lang, ginagawa lang nating magaan pero hindi po maganda tong nangyari na to. Hindi talaga magandang pangyayari na ang basis ng kaso, ulitin natin, ang basis ng kaso ay ang pag-uulat ni Boy Gonzales ng isang dokumento na galing din sa husgado. Galing sa husgado, galing sa NBI. Tungkol sa paglabag sa batas, sa reklamo ng paglabag sa batas na ang kaso ay acts of lasciviousness sa isang minor de edad. 17 years old na ang sinampahan ng kaso ay yung nagsampa naman ng kaso kay Boy. At ang kinasuhan ay isang public official, public figure. Yan. Anyway, thank you Edwin. Babalikan ka namin maya-maya ng konti. Sa Manila Police District, mga kapwa pulis, dapat hindi na raw humantong sa gano'n. Mas parang nahalungkat patuloy daw yung kaso, nung nag-file ng kaso kay Boy Gonzales. Oo nga, ganun nga. Okay, thank you Edwin. Mula rito sa Manila Police District, Aris 23, dito sa Nagulat, sa Ray, Sura sa Pilipinas, Sura sa Pilipinas. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! Isang minuto bago mag-alas 8, magbabalik po kami pagkalipas ng 24 oras. DCRH number 1.